Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuuruan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito na lang po yung lingkod Epipanyo Labrador. Ito po sa ating programa Reaction Mo, Birada Ko. At syempre bago tayo mag-umpisa, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy pong sumusubaybay tumututok po sa inyong lingkod Epipanyo Labrador dito po sa ating programa Reaction Mo, Birada Ko. Okay, bago tayo mag-umpisa, binabati muna po natin ang ating Pangulo, Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating mga bago mga subscribers. Okay, mga minamahal ko mga kababayan, sa umaga pong ito ay pag-uusapan po natin yung napaka-init po na usapin ngayon na kung saan ay talagang nabulantang po ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga tao o mga sakop po nito ni Rodrigo Roa Duterte, no? Na ayon po sa sinabi po ni Rodrigo Roa Duterte nito ni ako na ito daw si Rodrigo Roa Duterte ay tila nagdadrama lang, na kung saan dito po sa kanyang pinahayag dito po sa Abante News, lumalabas po dito, mga minamahal ko mga kababayan, na niloloko lang po tayo ni Rodrigo Roa Duterte, na kunyari siya ay galit sa droga pero siya pala ang mukha nito. Siya pala ang may pakana nito. Siya pala ang pinaka dahilan kung bakit lumaganap, kung bakit, 'di ba? So abogado to. So pinaglaruan lang niya ang mga Pilipino, mga minamahal ko mga kababayan. So dito mga minamahal ko mga kababayan, kung papakinggan po natin itong nakasulat po dito sa Abante News. Ayon po dito mga minamahal ko mga kababayan. Ayon po kay Congressman Romeo Acop, Duterte, mukha ng illegal drugs kriminalidad. Lumutang umano ang isang grand criminal enterprise sa likod ng War on Drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyong isinagawa ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Ito ang sinabi ni Antipolo City Representative Romeo Acop, Vice Chairperson ng committee sa pagdinig noong Huwebes, ika-12 ng Disyembre, ang huling pagdinig ngayong taon. Nagsimula ang investigasyon ng committee noong Agosto at nakapagsagawanan ng ika-13 pagdinig. Ladies and gentlemen, the Quadcom has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is former President Duterte, sabi ni Acop. Napakasakit po dahil President Digong, one on the platform of a hardline, stands against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Mahirap po ang trabaho natin dito sa Quadcom. Walang gustong bumangga sa isang popular na dating presidente. Pero kami po, tulad niya, ay halal ng taong bayan, dagdag pa nito. Ayon kay Acop, ang mga pinagkakatiwalaang opisyal ni Duterte ang may hawak ng force at sword, pero sa halip na paglingkuran ng bansa, ay ginamit nila ito para sa personal at political na interest. It is most unfortunate, however, that the sword was used to slit, stab, and slash the very people it swore to protect. We the people, and the force was used not to benefit the republic, but to line the pockets of the few. Nilunod nila ang bayan natin ng droga at kumita dahil dito, sabi ng mambabatas. Binanggit ni Acop ang testimonya ni dating Police Intelligence Officer Colonel Eduardo Asierto na nag-uugnay kina Duterte, Senador Christopher Lawrence o kilala sa pangalang Bongo at Senador Ronald Bato de la Rosa sa operasyon ng illegal na droga. Gayon din ang tale of two shipments na pumasok sa bansa noong 2017 at 2018. Ang isa ay may lamang 6.4 bilyong pesos halaga ng shabu at ang isa ay 3.4 milyong pesos halaga ng shabu. Isinangkot nina Mark Taguba at dating Customs Intelligence Officers Jimmy Guban ang anak ni Duterte na si Davao City Representative Paulo Duterte, ang mister ni Vice President Sara Duterte na si Manasseh Scarpio at ang dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang na nasa likod ng shabu shipment. Paano po ito nakakalusot? It's a crack in our system, a crack in the Bureau of Customs, sabi ni Acop.
The TARAS system greased money allowed shipments of dangerous drugs to pass through without x-rays or inspections. Binanggit din ni Akop ang reward system sa War on Drugs campaign ni Duterte na batay sa ilang ulat ay umabot sa 30,000 ang nasawi. Every kill was compensated, and the bigger the catch, the higher the pay. Ayon kay Akop, ipagpapatuloy ng committee ang kanilang investigasyon upang mapanagot ang mga may sala at matakpan ang mga butas sa batas. We will leave no stone unturned, pangako ni Akop. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, narinig yun naman. So, kayo lang ang humisga dito kung tama ba o hindi. Pero kung ikaw po ay nasa tamang pag-iisip, makikita mo talaga at malalaman mo, ma-analyze mo. So, ito talagang si Rodrigo Roa Duterte ay talagang niloloko lamang po niya mga Pilipino sa kanya mga estilo para lamang po hindi siya mabuko. Pero sa pag-iimbestiga po ng Quadcom, nakita niyo po mga minamahal ko mga kababayan, lumabas. At dito hindi maitatago ito ni Rodrigo Roa Duterte sapagkat ang pag-iimbestiga po ng Quadcom ay talaga mabusisi na kung saan hindi po sila nanghuhula lamang kundi lahat ay tinatanong para po mahuli, makuha, malaman ang katotohanan kung ano ba talaga ang nangyari noong panahon na itong si Rodrigo Roa Duterte ay mayroon pong war on drugs o peking war on drugs. So dito mga minamahal ko mga kababayan, sa sinabi po ni Congressman Akop, lumalabas po talagang hindi lang peke, talagang super peke pala dahil kumbaga nagkukunwari lang ito si Rodrigo Roa Duterte na galit sa droga. Pero siya pala. Kaya pala malakas ang loob ni Michael Yang, kaya pala malakas ang loob nitong kanyang asawa ni Sara Duterte, maging ito ni Puloy, na kumbaga di ba? Kumuha ng mga shabu doon sa tawag nito customs, dahil sa protektado ni Rodrigo Roa Duterte yung galawan ng mga drug lords dito po sa ating bansa. Kaya mga minamahal ko mga kababayan, sa punto pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, ewan ko lang po kung ano magiging reaksyon dito ni Rodrigo Roa Duterte. Pero sabi po ng ating ginagalang na Congressman Akop, talagang ipagpapatuloy pa nila ito para makakuha po sila ng mas higit pa o mas matindi pang mga ebidensya na kung saan talagang itong si Rodrigo Roa Duterte ay talagang pananagutin, lalong-lalo na yung mga tao niya na nagamit niya, sumunod sa kanya, bagamat ito ay hindi na tama. So dito mga minamahal ko mga kababayan, bagamat sa kabila ng kanilang mga ginagawa ay binabaliktad po sila ng mga Duterte na kung saan pinapalabas po ng mga kalaban natin na sinisiraan lamang ang mga Duterte. Pero hindi po yan paninira. Nakita nyo naman po, may sapat po ng mga ebidensya. Tanga na lang talaga ang mga Pilipino na magsasabing paninira lamang yan. Gayong mayroon po matibay na ebidensya na hinaharap o ilalabas o pinipresenta ang ating mga mababatas. Kaya mga minamahal ko mga kababayan, sa punto pong ito, makikita nyo po mga minamahal ko mga kababayan, ewan ko lang kung anong magiging reaksyon dito ni Rodrigo Roa Duterte gayong nabunyag at ipinahayag ni Congressman Akop yung resulta ng kanilang pag-iimbestiga tungkol po sa peking war on drugs nitong ni Rodrigo Roa Duterte. Ewan ko lang kung anong sasabihin na naman ng mga trolls, ewan ko kung anong sasabihin na naman ng mga vloggers, ano na naman sasabihin nito ni Maharlika, nito ni Bayad at iba pang mga vloggers na kung saan ibinayaran nila. So pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, siyempre masaya tayo dahil hindi po nasayang, hindi nawala ng kabuluhan yung kanilang pag-iimbestiga. No? Hindi nawala ng kabuluhan yung kanilang pagsisikap na malaman ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan nito pong Rodrigo Roa Duterte sa ating mga kababayan. So, mga minamahal ko mga kababayan, sa oras pong ito, ewan ko lang po kung anong ginagawa ni Rodrigo Roa Duterte at anong gagawin nilang hakbang dito po sa ipinalabas po ni Congressman Akop. So sigurado ako nito, galit na naman po itong si Rodrigo Roa Duterte at malamang gagawa na naman to at magpapapresko na naman to, magsasalita na naman to. So baka mamaya di ba? Alam niyo naman, kapag nabubuko na sila, gagamitin nila yung kanilang mga supporters, magrarally dito, magrarally doon, di ba? Magbabanta na naman kung ano-ano. Hindi malayong mangyari yan kasi kung ating mahal na Pangulo nga kayang-kaya nilang pagbantaan na patayin, ano pa kaya yung congressman. Diba? Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, expected na natin yan talagang gagawin nila yan. Dahil wala naman talaga silang pwedeng isiping mabuti. Dahil puro kasamaan po ang kanilang, ang laman ng kanilang mga puso. So expected na natin yan na talagang magsasalita sila ng walang kabuluhan, magsasalita sila ng walang kakwenta-kwenta. Magbabanta, mananakot, maninira. So yan ang estilo nila mga minamahal ko mga kababayan. Hindi na po yan bago sa ating mga Pilipino. Pero ang importante po dito mga minamahal kong mga kababayan,
hindi po natakot. Alam niyo, sa totoo lang, bilib na bilib po talaga ako dito kay Congressman Acop. Bakit? Alam natin, tama po yung sinabi niya. Maraming gustong magsalita, maraming gustong magsabi ng katotohanan, pero natatakot sila. Kasi alam nila kung anong kakayahan, anong pwedeng gawin ni Rodrigo Roa Duterte, na kumbaga alam naman natin na maraming nahakot na pera, trilyon-trilyon na pwede niyang ibayad sa mga taong nababayaran ang kanilang prinsipyo, nababayaran yung kanilang pagkatao, na handang pumatay alang-alang sa pera. So, parang sa akin po tama po yung sinabi ng ating ginagalang na Congressman Acop, na yung iba talaga gustuhin man nila, ayaw nila, kasi bakit? Alang-alang na rin hindi lamang sa kaligtasan ng kanilang sarili, kundi sa kaligtasan mismo ng kanilang mga pamilya. Alam naman natin na kung gaano katuso, kung gaano kahayop, kung gaano kawalang niya ito pong si Rodrigo Roa Duterte, na kung saan wala po itong pinipili. Ang importante sa kanya, mapatahimik yung isang tao, katulad po ng ginawa nila kay Caper Silapid sa ibang mga tao na gusto nilang patahimikin. So, kaya nga dito talagang marami pong humanga kay Congressman Acop. Mahirap po 'yun. Mahirap ito kasi nanggaling sa kanya yung statement, nanggaling sa kanya yung pagpapahayag ng resulta ng kanilang pag-iimbestiga tungkol po dito sa Peking War on Drugs nito pong ni Rodrigo Roa Duterte. Mahirap yun. So, dito po, ang ano po dito sa kanyang sinabi, kumbaga parang gusto pong palabasin dito ni Congressman Acop na nagkunwari lang si Rodrigo Roa Duterte na galit sa droga, pero siya talaga ang nagpapakalat ng droga. Kasama na dito yung mga kakampi niya sa sindikato. Kaya naniniwala ko na totoo yung tinatawag nilang Davao Mafia, na kung saan si Rodrigo Roa Duterte yung tinatawag nilang Superman, na kung saan siya po ang namumuno sa buong Pilipinas. No? So dito mga minamahal ko mga kababayan, kung ano man nakikita natin dito kay Rodrigo Roa Duterte, yan po lahat ay arte lamang. Yan po lahat ay pagpapanggap lamang. Wala pong totoo dito kay Rodrigo Roa Duterte. Kaya mga minamahal ko mga kababayan, alam ko na sa nangyaring ito, gagawa at gagawa sila ng mga masasamang hakbang. Hindi naman po natin nakitang gumawa ng mabubuting hakbang ang mga Duterte. Lahat po ng ginagawa nila dahil masama sila, nabubuking sila, kaya masama din po kanilang mga nagiging hakbang. Alam niyo naman, di ba? Tingnan niyo si Sara Duterte. Dahil bukong-buko na siya sa kanyang pagnanakaw, kung ano-ano nang ginagawa. Kasama na dito yung pananakot, kasama na dito yung pagdadrama, kasama na dito yung paawa effect, kasama na dito yung paninira. Lahat gagawin po nila yan, mga minamahal ko mga kababayan, para lamang po makalusot sa kanilang mga kasalanan. Pero, inaasahan na rin natin to, na sa ipinahayag na ito ni Congressman Acop, siyempre, alam naman natin, maraming vloggers. Si Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na, alam ko, magre-react dito, uutusan na naman dito ni Rodrigo Roa Duterte, sila Bayatbay, si Coach Bully, yung kalabaw na hindi ko maintindihan kung kalabaw ba yan o demonyong mataba lang talaga, o so iba pa yung mga vloggers nila, di ba? So alam na natin yan mga minamahal ko mga kababayan, nakikilos yung hukbo nito ni Rodrigo Roa Duterte para pasinungalingan nito kahit na bunyag na, kahit bunyag na, di ba? So expected na natin yan, pero tulad ng sinasabi ko, kahit anong gawin pa nila, kahit anong pagpapalusot pa nila, hindi na sila makakalusot dahil ang katotohanan ay talagang lalong lumilinaw sa isipan at paningin ng mga Pilipino. Kaya tingnan natin kung anong magiging resulta o magiging action nila sa sinabi pong ito ni Congressman Acop. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.